Pwede na pong makaupo ang lahat. Grabe, ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Amen po. Amen. Amen po. Ayan, parang tulog pa po kayo. Ayan, so ngayon alam ko na ready na po ang lahat na makinig ng salita ng Diyos. And wag niyong kausapin muna yung katabi niyo. Pumunta kayo dito para kay Lord. Amen po ba? Hindi kayo pumunta dito para makipagkwentuhan. Ayan. Medyo strict yung MC. Okay, so everyone, makinig po tayo ngayong araw na to and let us prepare our hearts. And of course, gusto ko din pong i-welcome yung mga nanonood online. Samahan niyo po kami hanggang matapos ang worship celebration natin ngayong araw. At ngayon, tinatawagan ko na po ang ating pastor, Pastor Elizar Galios. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Are you ready? Okay, so purihin po ang Panginoon ngayong umaga sa kanyang kabutihan. In spite na yung iba ay di ko alam kung inaantok o bakit namumula ang mata. But I really thank God, hindi yun maging hadlang para tayo magpuri sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? No? So nandito tayo to worship God. And this is the last Sunday of February. Ang bilis. Next Sunday is already March. Amen po. No? So sadya ang bilis po ng panahon. But kahit ganun pa man, alam ko na may ginagawa si Lord sa atin, sa ating buhay, day by day. Amen. No? So bago po ako magpunta sa aking sermon ngayong umaga, mayroon po tayong isang first-timer at gusto ko pong i-request siya na tumayo. Let's request si Miyami Nagay. Nagay-sang. Yun. Nagay-simas. So mukhang niya pa na siya. So in behalf ng Puji, Assembly of God, Tuyukawa Outreach, kay Manugod na wini-welcome namin sa umagang ito. Ang aming dalangin, sana hindi po ito yung huli, kundi ito yung umpisa na makasama ka namin sa pagpuri sa ating Panginoon Jesus. So once again, from the bottom of our hearts and from Tuyukawa Outreach family, so mukhang ngayon pa lang yung ating translation. So I hope na ma-explain ng ating taga-translate. No? So, onegaishimasu. Ayan. Okay. So, ngayon ay magpapatuloy po tayo sa ating gawain ngayong umaga. At sabi ko nga, this is the last Sunday of February. Tinatawag natin na a month heart. No? O love months. Kaya ngayong umaga, idadalhin ko po sa inyo ang mensahe about the overflowing heart. No? So, 3 Sundays na pinag-usapan natin kung paano natin ipamuhay yung pag-ibig na nasa puso natin. Pero ngayon, titingnan natin, ano ba laman ng puso natin ngayong umaga? Pwede ba matingnan yung pastor yung laman ng puso? Pero sabi nga, no, ay kung ano ang laman ng puso, yun din ang lumalabas sa ating bibig. Totoo po ba yun? Okay, so let's stand again. And tingnan po natin, sabay-sabay po natin basahin yung salita ng Panginoon ngayong umaga. Ang ating text ay makikita po natin in Luke chapter 6, verse 45. At gusto ko po to na sabay-sabay natin basahin ngayong umagang ito. Ready, go. A good man brings good things out of the good heart stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Let's pray. Our Heavenly Father, we come before you today with our grateful hearts. Thank you, Lord God, for gathering us today in this place.
And thank you, Lord, for your presence na isang patuloy namin nararanasan, Panginoon. Totoo nga po, Lord, na anuman ang laman ng aming puso, ito po, Lord, ang lumalabas sa aming mga bibig. Kaya, Lord God, ngayong umaga, help us, Lord God, to reflect what is inside of our hearts. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi po yung aming lumang pagkatao, kundi yung isang bagong nilalang na nagmumula sa iyo. Ang siya, Lord, ma-store sa aming puso. Hayaan mo, Lord God, sa umagang ito, na punuin mo ng iyong mga salita, yung aming mga puso. So that, Lord, ito yung dadaloy papunta sa iba. At hayaan mo, Lord God, na ang pag-ibig mo na aming naranasan, ang siya rin namin, Lord, maibibigay sa iba. Sabi nga, Lord, na walang lalabas sa amin kung ano ang wala, kundi kung ano ang nasa puso namin, yun din ang lalabas sa aming mga bibig, Lord God. Kaya, Lord, ngayong umaga, Holy Spirit, we welcome you in the midst of us. Ikaw ang manguna, ikaw ang kumilos. Holy Spirit, guide us as we listen you today. Open our ears, our hearts, our minds to understand that our hearts receive your message. Hayaan mo, Lord, na matransform kami kung may mga bagay na dapat ayusin kami sa aming mga puso. Ikaw po, Lord, ang manguna sa gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tayo po'y makupong lahat. Amen, no? Isa pong napaka-powerful, no, na mensahe ng Panginoon ngayong umaga, no? That the overflowing of heart, no? Kung ano ang nasa atin, ay yun din po ang lalabas sa ating mga bibig, no? Okay. Okay, no? So, sabi diyan, no, that what is inside you will eventually come out of you. Totoo ba yun? Amin po ba? No? Kung ano yung nasa loob natin, yun din ang lalabas sa atin. Totoo yun. Sino sa inyo pag nasugatan, puti ang dugo? Mayroon bang puti ang dugo? Hindi pwede na. Kasi, pag sinabing dugo yan, pula. Mayroon ba sa inyong puti ang dugo? Ha? Mayroon ba sa inyong green ang dugo? Mukhang sa pelikula lang natin nakikita yon eh. No? So, ibig sabihin, ito po ay isang katotohanan na hindi natin kayang baguhin. That's the reality na kung ano ang nasa loob natin, yun din ang lalabas. Amen. No? So you can't pretend for a while. No? Maring kaya mong magkunwari ka. No? You can smile for a season. No? But under pressure, your heart leaks. Ibig sabihin, lalabas talaga kung ano nasa puso mo. That's why itong Luke, no, ay ito po ay turo po ni Jesus, and this is a powerful truth na hindi po natin maitatago sa buhay natin. No? This is a plain, pero marami tayong matutunan ngayong umaga sa turo ni Jesus na ito in the book of Luke. No? Kaya dito natin makikita kung anong nasa puso natin. Kaya sabi diyan, your words, your attitudes, and reaction are simply the overflow of what fills your heart. Ito ba yan? No? Pwede ka magkunwari mag-smile, pero pag ang puso mo masama, ibig sabihin, lalabas at lalabas din yon kahit magkunwari ka pa. No? Kaya nga, mahalaga po to na titingnan natin ngayong umaga kung ano yung iyong nilalagay sa puso mo.
Kasi ang puso natin ay, ibig sabihin, ito po ay tinatawag na storage room. Sabihin mo dyan sa katabi mo, storage room. Budiga. Ibig sabihin, kung anong ilalagay mo, yun din ang lalabas doon. Alangan naman na naglagay ka ng basura, lalabas noon ginto. Walang ganun, ha? Okay. So, depende kung anong nilalagay mo sa puso mo, yun din ang lalabas. That's why, if love fills your heart, love will overflow. Amen po ba? No? If anger fills your heart, anger will overflow. Tama? Ibig sabihin, yun lang talagang lalabas eh. Kaya depende kung anong nilalagay mo sa puso mo. Then, if insecurity fills your heart, insecurity will overflow. Amen po. No? Kaya, ibig sabihin, ay susunod lang yan kung ano talaga ang laman ng puso mo. So the problem is not the mouth. Amen po ba? The problem is the heart. Kaya nga, ngayong umaga, no, kamusta kaya yung puso natin? Sabihin mo sa katabi mo, kamusta puso mo? Tumitibok pa ba? Okay. Kaya tinanong natin, no, kung kamusta yung puso mo ngayong umaga, kasi ito yung ilang truths na malalaman natin na hindi natin kayang baguhin. Okay, no? Sabi diyan, whatever fills the heart controls the life. Ulitin ko, no? Whatever fills the heart controls the life, no? That's why Jesus says, a good person bring good out of the good store in his heart. Tama po ba? Doon sa binasa natin kanina sa ating text. No? Ibig sabihin, ang lalabas sa iyo na kabutihan ay kung kabutihan ang nilagay mo sa puso mo. So, tingnan natin yung words dyan na stored. Notice that word. No? Kaya nga tinawag natin na yung puso mo is a storage room. No? So ngayong umaga, magandang tanong to. Ano ba yung nilalagay mo dyan sa puso mo? What are you storing? Offenses ba? Bitterness ba? Jealousy ba? Fear? Or the Word of God? No? So, madaling sabihin nyo sa akin, siyempre, Pastor, Word of God. Madaling sabihin yan. Pero ilang beses mo kaya nababasa ang Word of God na nilalagay mo sa puso mo? Ay lalo kung every Sunday ka lang pumupunta sa church. Wala kang cell group. Wala kang ibang activities na pinupuntahan mo. So once a week lang. Paano mo masasabi na yan ang nagkukontrol sa buhay mo? Mantalang yung mga offenses sa trabaho mo, sa kaeskwela mo, sa kapamilya mo, everyday nakikita mo sila. Tama po ba? Andyan yung bitterness. Araw-araw pwedeng nakakasalamuha mo. Sino kaya ang magmamanage? Yung palagi mo nakikita o yung minsan lang? Yung palagi mo na-encounter na nakaka-influence sa'yo o yung minsan lang? Kahapon, minsan, nagkwentuhan kami, yung mga bata, gano'n.
Kaya yung mga bata, pag maliliit pa, ang gagaling nila magtagalog. Bakit? Ay Pilipino ang mga ang mga parents eh. Yung iba naman Bisaya, Bisaya din magsalita. Ah. Pero tingnan mo, pag nakapasok ng eskwelahan yan, 6 months lang, nihunggo na. Pati si nanay, si tatay, nininihunggo na. Ah. Bakit po? Ay mas mahaba yung oras nila doon na napapakinggan nila, Japanese eh. Tama po ba? Sa bahay, maiksi na lang. Mas mahaba na yung oras nila sa school. Kaya ano ang na nila, na-store sa kanilang puso, sa kanilang mind, nihunggo. Tama po? Kaya nga minsan nagtataka ka, minsan sabihin mo sa anak mo, ba't ganun ka? Hindi naman kami ganon. Sa mga magulang. Pero alalahanin mo, kamusta yung sphere of influence mo sa anak mo? Gaano ba katagal yung oras nyo na kayo'y nagsasama? Minsan sabi ko nga, noon, naging namin yan, naging lesson sa amin. Ang nasa mind ng magulang, para mapaganda, mapaayos ang kinabukasan ng anak. Kaya't nagtatrabaho. Kaya ang trabaho, 8 to 8. Minsan hanggang 10 pa. Minsan hindi na makita yung anak eh. Bakit? Sa umaga, pag alis, nauuna pa sa anak umalis. Sa hapon, pag uwi, wala na, tulog na ang anak. How could you influence one person na wala kang time sa kanya? Pero gusto mo, maging kagaya mo. Can you imagine that? Hindi mo namamalayan na yung pinaghahandaan mo ng kinabukasan na gusto mo ay hindi na ikaw ang humuhubog. Sino humuhubog? Yung mga tao sa paligid niya. Kaya one day, maghulat ka na lang. Iba na ang kanyang ugali. Iba na ang kanyang priority. Eh bakit? Hindi na ka humuhubog sa kanya eh. Na-focus ka sa isang bagay. No? Kaya nga ang Psalms nagpapaalala sa atin, no? Ito palagi ko sinishare kung ako'y nagdedicate ng bahay na, unless the Lord build the house, all your labor is in vain. Kahit gaano ka pakagalingan, kung wala si Lord, mahirap din eh. Ang problema, sa labas ng tahanan, si Lord kaya ang kanilang napapakinggan. Ay kung hindi, tiga, paano mo ini-expect na sila ay susunod kay God sa paglaki kung ang kanilang napapakinggan ay hindi si Lord? Masaya ka, maliit pa, kasi sumasama sa iyo, natuturuan mo tungkol kay Lord, pero pag lumaki, lumalayo na rin yung oras at iba na rin ang umuhubog sa buhay nila. Na? Kaya minsan makita natin that whatever fills your heart, it controls your life. Kaya tinan natin, hindi lang to sa mga magulang, maging sa kabataan, tinan nyo. Kaya kung ano ang inyong pinapasok diyan sa puso nyo, instead na Word of God, ang pinapasok nyo ay yung mga offenses, kasalanan, kamalian ng magulang, kapatid, kakilala mo, kaibigan mo, yun ang lalaki sa puso mo. At hindi yung salita ng Panginoon. That's the reality. Tama po. Kaya, minsan, wala ka namang galit, pero minsan sasabog ka na lang basta. Bakit? Puno na pala ng basura. Kaya nga, stored room eh. Yung puso natin. Pag basura ang nilagay mo, lalabas yan ginto. Yung ba yun? Hindi eh. Hindi pwede, Pag basura, basura din ang lalabas, no? So, careful tayo. Simple yan, pero tingnan natin, pag hindi ka aware, maaaring ikaw, babagsak ka doon sa ganung kalagayan. Anong nilalagay mo sa puso mo ngayong umaga? Within a week, within a year. Minsan kasi accumulated yan eh. Ang stain naman, hindi biglaan eh. Pwedeng accumulated siya, naiipon. Kaya ngayon, tinan mo, ang daming nagkakasakit. Bakit ubo? Okay.
Tingin-tingin din minsan pag may time sa weather. Alam nyo ba ngayon na ang weather ng Japan ngayon ay may tinatawag na yellow alert sa sunstorm. Yung hangin natin may kasamang buhangin. O, nakita nyo yon? Pero tinan nyo, akala natin okay yung paghinga. Nagtataka ka, bakit na lang ganun ang nararamdaman ko? Kasi yung hangin may kasamang buhangin. Kaya naka-yellow alert ang Japan. Mahalaga din may mask minsan. Kaya nagtataka tayo. Bakit ganun? Wala naman. Kapunsyon na naman. Hindi lahat kapunsyon yun. Pero mayroon palang mga ganun na nangyayari sa paligid natin. Hindi mo nakikita yon. Pero naapektuhan ang puso mo, yung paghinga mo. Also bitterness, jealousy, offenses, fear, hindi mo yan nakikita. Pero unti-unting babalutin ang puso mo. At one day, makita mo sa sabog na yan. So be careful tayo kung ano ang nilalagay natin sa puso natin. Amin po ba? No? So, kaya nga, may mga pagkakataon na darating talaga na yung puso natin matitest. That's why sabi dyan, someone bumps into you and anger spill out, it is because anger was already inside. Minsan pala mali yun. Ikaw naman triniger mo ako, magalit sa'yo. Sino mga kanon yun? Ginagalit mo kasi ako, kaya nagalit ako. Pero totoo pala, hindi. Mayroon ka ng galit sa loob. Na na-trigger lang. No? So, tingnan natin to mga kapatid. Pressure does not create what is inside of you. Pressure reveals it. No? Ulitin ko. No? Pressure does not create what is inside. Pag piniga ka, hindi iyon ang nagpapalabas kung ano nasa loob. Kundi kung ano na talaga dyan, yun ang lalabas. Hindi dahil inipit ka, pinilit ka, kaya lumabas yung galit. Hindi. May galit na kaya nung naipit, lumabas na lang. Kusa. Tama pa? Kaya minsan, lalo yung mga pananalita natin na hindi maganda, pwede mong itago for a while. Gulatin mo. Lumalabas. Hindi yun dahil ginulat mo kasi ako. Hindi, yun kasi talaga nasa puso niya. Totoo? Totoo ba yan? Hindi dahil sa ginulat ka, kaya nakapagsalita ka ng hindi maganda. Totoo, yun ang ginagawa mo. Natatago mo lang, pero nang ginulat ka, lumabas din ang totoo. Sino nakaka-ano dyan? Sino nakaka-relate dyan? No? So, minsan, yung financial stress, yung church conflict, yung family misunderstanding, ito yung minsan na nagre-reveal sa atin kung ano talaga ang nasa puso natin. Amen po. No? So, when life persecutes you, whatever is inside will overflow. Amen po ba? Lalabas lang talaga kung ano ang nasa puso mo. Kaya mag-ingat tayo kung ano ang ating nilalagay diyan sa puso natin kasi yan ang magkokontrol ng buhay mo. Ang tahimik nyo ha. Malalim ba? Malalim. Ano? No? So be careful tayo. Kasi yan ay isang katotohanan na hindi natin kayang itago. Kaya nga, ang sabi dyan, that a wounded heart spread wounds. Tama po ba? No? Hurt people. Sugatan No? Actually, mayroon kami palaging kinikwento si Pastor Jan nung minsan nung may alaga kaming aso. Malaki siyang aso, kulay puti. No? Pero ang tawag namin spot. No? At yun ay kasi na
Minsan, di ba, nakakakita kayo minsan sa probinsya, na pag sumakay yung amo sa sasakyan, hahabol din yung, yung aso. Hindi naman pwedeng isakay eh. Unlike ngayon, kung may sarili ka sasakyan, pwede mo isakay. Di ba, sa probinsya, hahabol din. So, yung aso namin nun, humabol. Tapos, along the way, hindi na namin nakita. Siyempre, malayo na. Mahingal man siya, malayo yung pinuntahan, no? So, pag-uwi namin, yung isang, si Kuya, si Pastor Johnny, ay kanyang hinag, pero paghag na, kinagat siya. So, nagalit si Pastor Johnny, gusto pukpukin niya. Sabi ng nanay ko, wag. Sabi niya, wag. Bakit? Ay, kinagat niya ako eh. Di ba? Pag aso kinagat ka, ang tendency, pupukpukin mo, no? Sabi ng nanay, wag. Eh, kinagat niya ako. Eh, kasi ano yan? Bali yung kanyang paa. Yung pala, nung humabol siya, nasagasaan siya. So, umuwi siya, bali yung kanyang isang paa. Now, nung hinag siya ni Pastor Johnny, nasaktan siya. Kasi bali yung kanyang paa. Kaya ang tendency, nangagat din siya. No? Kaya pala, pag sugatan ang puso mo, pwedeng, kaya nangangagat din tayo. Oh. No? Kaya careful ka. Hindi naman nangangagat yung partner nyo. So, that's the tendency, no? Yan po ang nangyayari na pag-hurt ka, mag-hurt ka rin ng iba. Bakit po? Tingnan natin, no? If the heart is filled with pain, sabi nga, no, the overflow will be. Anong mayroong, ano ang aapaw pag ikaw in pain? Harsh word. May tao bang maayos ang puso na nagsasalita ng masakit? Wala po. Mostly, pag yung taong nasaktan, manalita yung masakit din. Totoo? No? Ano pa ang lalabas sa kanya? Cold attitude. Walang pakialam sa iba. Nagkikinto na, wala pa rin. Bakit? Masama ang loob eh. Kwentahan mo yung taong masama ang loob kung papansinin ka. At pag sinabihin mo, di ka namamansin, huwag mo muna akong kausapin, baka sapakin kita. Ang harsh, no? Ang harsh. Bakit? In pain eh. In pain kasi siya. Sino nakaranas na tumatawa kayo dahil ginagawa nyo yon? Lalo nung wala tayo kay Lord. Tama po ba? Siyempre, pag nagkay Lord tayo, nagbabago. No? No? Hindi lang yun. No? Pag inakap mo, sisikuhin ka pa. May mga reaction. Galit eh. Tama pa? No? So, harsh word, cold attitude, quick temper. No? Nakausap naman kita, ba sumigaw ka na? Ayaw mo nga eh. Ang bilis mag-react. Sino ang ganyan dito? Si Amin lang. No? And withdrawal. Ano nga? Alis na lang. Ayaw makipag-usap. Ayaw. Kasi in pain siya. Sino ditong umiiwas mag-ayos pag ikaw ay in pain? Makalayas na nga sa bahay na ito. Sino ditong lumalayas sa bahay pag masama ang loob? Nako. Hala. Okay. So, sign pala yun na wounded heart ka. Sign pala yun na wounded heart ka. No? Kaya nga, makita natin mga kapatid, ito ay kalimitan na nangyayari sa buhay natin day by day. Kaya kung hindi ka maingat kung ano nilalagay mo sa puso mo, ibig sabihin, hindi mo na mamalayan yung mga reaksyon nito nakikita. Kaya sabi dyan, no? May sponge kayo sa bahay. No? Sabi na, think about the sponge, no? Soak in a dirty water. When you squeeze it, anong lalabas? Dirty water. Yun ang kanya nahigop eh, no? Pero kung yun ay nag-soak ng malinis, anong ilalabas niya? Malinis din. So, that's a principle na hindi mo kayang baguhin. Kaya nga, kung ano ang in-stored mo dyan, yun din ang lalabas. Automatic yun. Alam na, Des.
Di ba? No? Kaya, hindi mo sabihin na dahil sa'yo, kaya naging ganun ako. Hindi. Depende sa'yo. Ikaw may control ng puso mo eh. Tama po ba? Ano bang ini-stored mo sa puso mo? Kaya nga, in the squeezing, no, is the same. The difference is what the sponge absorb. Parehas naman siyang piniga eh. Yun nga lang, depende ko ano ang absorb ng sponge na yon. Kung dirty, lalabas. Kung malinis, malinis din ang lalabas. So, hindi pala problema yung pag-squeeze. Ang problema kung ano yung kanyang na-absorb. No? So, you cannot control every squeeze in life. Mayroon talagang squeezing sa buhay natin. Hindi mo makontrol yun. Susubukin at susubukin yung buhay mo. Madali magsabi, Lord, mahal kita, pero masusubok ka kung talagang totoong mahal mo si Lord. Madaling, so Lord, susunod na ako. Masusubok din yan. Kung totoo talaga sa puso mo yun. O dahil nagsigaw ka lang susunod ka kay Lord, dahil ang puso mo that time ayos. O sige Lord, magpapabuntis mo na ako. Yung pala, may nagtulak lang sa kanya. Mayroon ako minsan nabasa sa Facebook. May isang hari na dinala niya yung kanyang mga guest doon sa isang parang maliit na island. Pero yun nga lang, doon sa gilid noon ay mayroong parang tubig. No? At doon sa gilid na yun ay puno siya ng mga buhaya. Puro buhaya sa paligid. So, nag-challenge sa kanila ang king. Bibigyan ko ng pera, malaking kayamanan, ang sino mang tatalon dyan. At siya ay makapunta sa kabila na hindi siya nakakagat ng buhaya. So, siyempre, takot lahat. Alam nila, pag tumalon sila doon, kakagatin. Pero may isang lalaki na biglang tumalon. Abay, dali-dali siya. Pero nakalagpas siya. Naging mayaman siya. No? Pero sabi ng kanyang asawa, wow, ang galing mo naman. Talagang tinalon mo yon? Ang tapang mo, sabi niya. No? Sabi niya, sa totoo, hindi ako tumalon. May nagtulak lang sa akin. Sabi ng kanyang babae, sabi ng kanyang asawa, alam mo bang ako nagtulak sa'yo? Nagkaalaman tuloy. Gusto pala ng asawa, mamatay siya. No? So minsan nasa buhay natin, sa totoo po, marami, pwede kayo magkunwari. Papunta sa church, okay kayo, hindi. Pero doon sa panahon na may mga problema, doon lalabas kung ano ang totoong nasa puso natin. Amen po ba? No? Kaya either good or bad ang nandyan, yun din ang lalabas. Amen po? No? So, that's why you cannot control that every squeeze in life, but you can control what you absorb daily. Totoo ba yan? No? You can control what you absorb daily. So, ibig sabihin, ang pwede niyong kontrolin ay kung ano yung pinapapasok nyo dyan sa puso nyo araw-araw. Amen po ba? No? Kaya, be careful na yung puso natin ay masugatan. Kasi kung yan ay sugatan, magsusugat din ng iba. So, anong dapat? Ay dapat, because a love heart spread love. Kaya nga po, makita natin in 1 John chapter 4 verse 19 says, we love because He first loved us. Sino ang nag-unang nagmahal sa atin? No? Si Jesus yun. No? Kaya nga po, when you truly experience God's love, ano mangyayari? You become patient. Ano pa? You forgive quicker. You judge less. And you serve more. So, ibig sabihin,
you overflow what you receive. Dadaloy lang kung ano ang natanggap mo galing kay God. No? So kung natanggap mo ang totoong pag-ibig galing kay Lord, nagiging patient ka para sa iba. In spite na sila ay makulit. Sino makulit dito ngayong umaga? Nagiging patient ka. Bakit? No? Kahit na may niyayaya tayo kay Lord, pero nakita natin minsan, ba't ang tagal mag-respond? Nagiging patient ka. Kasi bakit? Titingnan mo yung sarili mo. Kasi ako nga, ang tagal ko rin nag-respond eh. Pero minahal pa rin ako ng Lord. Kaya kailangan ko rin maging patient para sa iba. Amen po ba? No? Nagiging patient tayo because of that God's love na ating naranasan sa ating buhay. At yun ang maganda. You forgive quicker. Bakit? Alam mong sa kabila ng iyong mga kasalanan, pinatawad ka ng Lord. Kaya pag nalaman mo na ikay pinatawad sa laki ng iyong mga kasalanan, madali ka rin magpatawad sa iba. Bakit? Ako nga, Lord, pinatawad mo eh. Kaya, dapat din ako magpatawad sa iba. Amen po ba? Then, less yung paghusga mo sa iba. Ay, itong taong to, talagang hindi nagbabago ang buhay nito. No, huwag natin silang husgahan ng ganun. Dahil ang pagmamahal ng Panginoon ay para sa lahat. You remember John 2:16? That for God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Ibig sabihin, mabuti ka, masama ka, minahal ka ng Panginoon. Hindi siya namatay dahil mabuti ka. Minahal ka ng Panginoon kahit nung ikaw pasaway pa. No? Kaya ang kondisyon niya, whoever believes on Him should not perish. Whoever. Kahit sino. Nakita niyo? Wala siyang sinisino, anong lahi, o gaano man, ay ikaw, kunti lang kasalanan mo, okay ka. Ikaw medyo malaki, teka muna. Walang ganun. Whoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Ayaw niyang may mapahamak ni isa man. Naalala niyo ang kwento ni Lot? Si Abraham, yung nakipag-usap sa kay God, sabi niya, sobrang masyado ng masama, no, ang Sodom at Gomora. Kailangan ko na talagang padalhan sila ng parusa. Sabi ng Lord, teka muna, God. Sabi ni Abraham, no? Kung halimbawa, mayroong 100 katao na mayroon doon, padadalhan mo pa rin ba ng parusa? Sabi niya, for the sake ng 100, hindi. Sabi niya, mukhang wala namang 100 doon. Ay Lord, teka muna. Kung halimbawa na mayroong 50, papadalhin mo pa rin. For the sake ng 50 hanggang dumating sa 2. Bakit pamilya na ng Lot eh? Sabi niya, kahit isa lang. Ganon ka-importante kay Lord, kahit isa. Amen po ba? Ibig sabihin, no, ang nais ng Panginoon, walang mapahamak. Ang lahat sa atin ay gusto niyang maligtas. Kaya hindi natin pwedeng husgahan ang isang tao kung ngayon sila ay masama ang kanilang ginagawa, sabihin natin hindi na sila maliligtas. No. Mahal ng Diyos yun. Amin po ba? Kaya, sabi nga ng Panginoon, hindi man lahat maliligtas, pero kailangan isnas natin as much as we can do. Hilahin natin sila pabalik kay Lord. Bakit? Lahat tayo nilalang ng God eh. Nalayo nga lang ang iba. Maraming mga black sheep eh. Maraming mga prodigal son. Akala nila, kaya nila yung buhay nila. Nalala yung kwento ng prodigal son? No? Kinuha niya yung kanyang kayamanan, parte niya, na akala niya ay mabubuhay na siya habang buhay na maayos siya, malayo sa kanyang ama. Di ba? So kinuha niya lahat. Kaya tayo, sinasabi tayong prodigal son. Bakit? Gusto natin kunin yung buhay natin away from God. Lord, akin ang buhay ha. Gagastusin ko to, sisirain ko to, wawasakin ko. Ayon sa gusto ko, wala kang pakialam.
kasi akin to. Ganon tayo eh. Kaya nga tinawag tayong prodigal son. Pero nakita natin ang kwento ng prodigal son. After all, nalustayin niya, pera niya, hindi naman niya pinaghirapan eh. Kaya anything na hindi pinaghirapan, hindi pinapahalagahan. Kaya nilusta niya lahat. Anong nangyari? Kinasadlakan niya. Napunta siya sa isang kalagayan na pinakamababa sa lahat. Tagapag-alaga ng baboy. At alam niyo, sa kultura ng mga Israel, ang taga-alaga ng baboy ang siyang pinakamababang trabaho sa kanila. Walang pagkain. Kaya nakikiagaw siya sa pagkain ng mga baboy. Then one day, na-realize niya, sabi niya, yung mga katulong ng aking tatay sa bahay, nakakain sila 3 times a day. Baka may merienda pa. Mga katulong lang ng tatay ko yun. Pero ako, ito anak, ito yung kinakain ko, nakikiagaw ako sa mga baboy. No? That's the story ay nangyayari sa buhay natin. Na tayo minsan, apart from God, that's the Bible tells us, that we can do nothing. Yung lalayo ka kay God, ang buhay mo, magiging miserable lang, kapatid. Ba't lalayo ka? Ba't kukunin mo yung buhay mo away from God? Mantalang si Lord ang lahat magbibigay sa iyo ng kailangan mo. If you need help, andyan siya. No? Hindi ka iiwan in times of need. No? Kailangan mo ang kalusugan, andyan siya. Yung ating great doctor, our great physician. Pastor, bakit? Minsan tanong, kung talaga mahal ako, ba't ganun na nangyari sa akin? Hindi si Lord ang tatanungin natin. Tanungin natin ang sarili mo. Kamusta ang relasyon mo kay Lord? Palagi kasi sinisisi natin si God eh. Siya nangyayari sa buhay natin. Ang totoong tanongin, kamusta ka? Andun ka pa ba talaga kay Lord o lumayo ka na sa tahanan ni God? Sabi pa ba? The prodigal son. Dapat nag-enjoy siya doon eh. Wala siyang gagawin doon eh. Maayos lahat. Pero kinuha niya, lumayo siya, akala niya okay na lahat. Pero hindi nga eh. Paglalayo tayo kay Lord, magiging miserable lang buhay natin. Don't try. At yung iba sa inyo, nasubukan nyo na rin. Huwag mo nang balikan yon. Kung naranasan mo na ang buhay dati, wala kay Lord, at ngayon nandoon ka sa buhay, sa piling ng Diyos, ipagkumpara mo, ang layo ng diferensya. Noon, kahit marami kang pera, hindi ka nakakatulog. Ngayon, kay Lord ka, minsan salat ka sa pera, pero may kapayapaan ka, nakakatulog ka na maayos. Yun ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. At yun ay nasa kay Lord lamang. Amen po. Kaya nakita natin, mga kapatid, yung kaibahan na yun. That's why we cannot judge one person kung anong kanyang kalagayan ngayon. Pag minahal ng Lord yan, at nag-respond yan, tomorrow, iba ng kalagayan ng buhay niya. Nandun na kami sa Hamamatsu last Thursday. At may isa doon na nag-encounter last December. At kwininto niya yung kanyang buhay. No? Sabi niya, alam mo, Pastor, hindi ko akalain na ako ay makaranas ng ganitong experience kay Lord. No? Nung last December, actually, napunta siya sa church ng Hamamatsu is December 23, ang Christmas celebration. 23 ba? I think last year, no? So, yun ang kanyang first Sunday sa Hamamatsu outreach natin. Pagka next Sunday, di ba, dito na ang panambahan kasi mayroong encounter, pero namasyal pa sila. Oo. Sabi niya, so expected ng kanyang mga kasamaan, naku, hindi na darating yun, nasa pasyalan yun eh. yan na ang kanila, ano. Kasi first time pa lang church eh. Pero sabi niya, hindi, hahabol kami. So, dumating na yung tanghali, wala pa rin sila. Dumating alauna, kasi alas 3 na mag-start.
Sabi nila, Pastor, uwi muna kami ng Hamamaso kasi kailangan namin kunin ito. Naku, tagilid na tayo. Sabi na Sir Jerome sa akin. No? Pero alam mo, dumating sila, I think 5 o'clock. Hinati doon, bumalik dito. At alam mo, during that encounter, sabi, siyang nagkwento sa amin. Kausap namin siya nung Thursday. At ang bahay nila ay malapit lang sa Cusco. Kaya pagpunta ko sa Cusco, pagbalik ko sa church, kasama ko na sila. So habang nagbabiyahe kami, yun ang usapan namin. Sabi niya, Pastor, alam mo, hindi ko in-expect na ma-encounter ko si Lord during that encounter na nagbago ng aking buhay. At pagkatapos nun, Pastor, sabi niya, ito, alam nyo, gusto magpastor, nakikita ko sa Mamaso, nagtatamborin dancer. Nung Webes, siya ang nag-lead ng worship. December lang doon. You cannot judge. Amin po ba? Pag na-encounter niya ng totoo si God, hindi mo pwedeng husgahan ng isang tao. Sabi na, naku, wala na yun. Hindi pa nakapag-live class. Hindi pa ng lahat. Pero, you cannot judge. Kaya nga, makita natin, no, pag na-experience natin yung pagmamahal ng Lord, hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao, ito walang pag-asa. No. Pag yan ka mo nakaranas ng pag-ibig ng Lord, babago ang lahat. Amen po ba? No? Kaya nga, makita natin, no, what you overflow, no? Kung ano natanggap mo, yun lang din ang lalabas sa atin. Kaya kung ikaw nakaranas ka ng pag-ibig ng Panginoon, ibig sabihin, no, sa totoo, pag naranasan mo to, maglilingkod ka lalo kay Lord. Kasi sabihin mo, alam mo, ako din, ganun din ako noon pasaway. Kaya gusto ko rin bumawi kay Lord. Kasi gusto ko rin makita sa kanila na ibig sabihin pala na kahit na gaano man karumi yung nakalipas ko, kaya akong patawarin ng Lord. At gusto ko rin i-share sa iba. Kaya naglilingkod ka na kay God. Kasi gusto mo rin maabot sila at maranasan din nila yung kabutihan ng Lord. Amen. No? So, that's why if you constantly meditate on God's grace, yung biyaya ng Panginoon, biyaya yun eh. Hindi mo naman pinagpaguran pero binibigay ng Lord sa iyo. No? Kaya kung palagi natin nararanasan yung biyaya ng Panginoon, no? Anong dadaloy? Grace also will overflow. If you constantly remember your forgiveness, mercy will overflow. Amin po ba? No? So, mainam po to na makita natin sa buhay natin. Kaya, spread natin yung love na naranasan natin. Huwag nating itago, mga kapatid. Sabihin mo diyan sa katabi mo, huwag mong itago yung naranasan mo kay Lord. So, anong gagawin natin, mga kapatid? Kaya sabi diyan, anong sabi? Guards what enter your heart. Proverbs 23 says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kung ano ang inyong ginagawa ngayong umaga na ito, ibig sabihin, yan ang laman ng puso. Kaya kung ikaw nais mo maglingkod kay Lord, ibig sabihin nakaranas ka lang ng kabutihan galing kay God na gusto mong i-share sa iba. Amen po ba? Nagre-reflect yan kung ano ang nasa puso natin ngayong umaga. Amen po. No? Kaya everything flows from it, no? From your marriage, your ministry, your parenting, and your leadership, depende kung anong pumasok diyan sa puso mo. No? Kamusta yung marriage life ninyo?
May mga kwento minsan sa marriage life. Pasensya sa mga single marriage life muna ang ating ano. After 25 years, sabi ng babae, ng lalaki, suko na ako sa iyo. Ibabalak na kita sa magulang mo. Sabi ka yun. Iba yung pinakasalan ko 25 years ago. At iba na rin yung nakakasama ko ngayon. Sabi ng pastor, kamusta ba ang relationship niyo ng 25 years ago? Nako, pastor, nung nagpakasal kami, ang bait niyan. May pangako pa sa akin yan, ibibigay ang langit. At bituin. Pati ang buwan. Ang problema, yung buwan ngayon, pastor, itim na. Kaya itim yung buwan. Okay, sabi ng pastor, 25 years ago, sabi ng magulang, ibinigay ko yan sa iyo, mabait. Totoo po yun. Ang bait niyan 25 years ago. Kaya sabi ng pastor, anong ginawa mo sa kanya sa loob ng 25 years? Ba't ngayon naging leon yan? Binigay sa iyo tupa, ngayon may tupak na. Bakit kaya? Anong ginawa mo? No? Anong ginawa mo sa loob ng 25 years? Tapos ngayon, ganyan na isa sa uli mo sa akin. No? Tingnan natin. Kasi nga, kung ano nilalagay nyo sa inyong relationship. Kahapon, dito may mga young couple na nakakausap ko kahapon. Imbes na mag-practice sila, mukhang nag-mentoring kami ng 1 oras at kalahati. sabi ko sa kanila, no, ang pag-aaral, kasi nagtanong sila ng ating mga cell group lessons, sabi ko marami yan. No, sabi ko, mayroon tayong 4 na unang lessons about salvation series. Pagkatapos ng salvation, may maturity, mayroon victorious life and discipleship. No? So, pagkatapos ng 4 na yon, na tigdo-12 yan, ay mayroon pa uling 2 pang discipleship yan. Working with God and walking with God. Sabi niya, Pastor, wala palang katapusan yung lesson namin. Totoo yun. Sabi ko sa kanila, kasi pagkatapos ulit ng 2 yun, mayroon uling 52 yun. Sabi niya, wala na kang kapusan to. Sabi nila. Sabi ko, wala talaga. Bakit? Ang pag-aaral, walang katapusan. Matatapos lang yan pag namatay ka na. Totoo ba yun? Kahit sa buhay natin, matatapos lang pag-aaral ng buhay mo, pagpatay ka na. Sabi ko sa kanila, pag ikaw single, ang iniisip mo, ikaw lang, sarili mo. Pag nagkaasawa ka, kailangan mag-learn ka paano mo mahalin at silbihan ang asawa mo. Nagdalawa na. Ay nagkaanak. So kailangan matuto ka uli, paano mo alagaan ang asawa mo, ang anak mo, at ang sarili mo. Ayun ba, nakakalimutan ng sarili. Puro doon sa anak, nakakalimutan ng sarili, no? Kaya ibig sabihin, nagle-learn. Continuous learning. Tama? Then pagkatapos, makita natin, paano mo ipaghahanda. Pag ikaw aalis, hindi na yung sarili mo lang ililigpit mo. Ililigpit mo na, pati panty ng anak mo, pati yung, yung diaper. Tama ba? And then everything. Ibig sabihin, marami kang ayusin. Hindi na sarili mo ang iniisip mo. Ibig sabihin, nagle-learn ka. At pagkatapos, pag halimbawa, paano naman magkaroon kayo ng budget? Paano naman kayo nagkaroon ng maayos na pamilya? Nagkakaroon ka ulit ng future na pag-iisip. Paano kayo magkaroon ng bahay? No? So, tinan nyo, ibig sabihin, nag-aaral ka. Walang katapusan yon. At akala mo, pag ikaw ay malalaki na mga anak mo, tapos na. Hindi, may apo pa rin eh.
may tinatawag na apostolic ministry. Kasi mag-aalaga uli ng apo eh. Ay si mama ay hindi nakaalaga kay anak, babawi kay apo. So, walang katapusan. No? Kaya nga, matatapos lang ang lahat pag ikaw ay namatay na. Pero habang mabuhay, ibig sabihin, tayo ay natututo na mag-adjust, mag-aral. Kahit sa relationship, akala po nag-asawa kayo, magkakilala kayong lahat. Hindi. Kahit ilang taon na kayo, nag-a-adjust pa rin kayo. Kahit na 50 taon na yan, nag-a-adjust pa rin. Tama? Continuous learning. No? Kaya nga sa marriage life, makita natin no, na ibig sabihin ay kailangan ingatan natin kung ano yung nilalagay mo sa puso mo. Pag ang tiwala nawala sa puso mo, malaking problema yung mag-asawa. Totoo ba yun? At ang number one, kahit na gaano kaganda ang start ng relationship nyo, pag wala si Lord sa gitna ng relationship nyo, pwede pa rin masira. Kaya nga, ano ang nilalagay mo? Tama po ba? Kailangang ingatan mo, puso mo. Sabihin mo, katabi mo, lalo kung partner mo, ingatan mo, puso mo. Ha? Okay. Sige. Alam ko, marami kayong sasabihin. Pero tingnan nyo. Tingnan nyo ha. Sa isang relationship, pipiliin mo kung ano ilalagay mo sa puso mo. Yung kanya bang pagkakamali palagi ang titingnan mo? O yung nagagawa niyang mabuti? Kaya babalik ka rin doon sa love. Sabi ko na, di ba? Sabi no, yung love, hindi siya nagtatago ng mga maling gawa. Ibig sabihin, hindi niya tinatago yung mga mali. Pag pinatawad, tapos na. Pero pag yung mga mali, tinatago mo dyan sa puso mo, pag nag-away kayo, natatandaan ko pa, ganitong taon, ganitong buwan, ganitong araw, ginawa mo. Anak, pati ba naman yun? Ilan taon na, hindi ka pa rin nakamove on. Nagpatawaran at lahat, hindi mo pa rin nakalimutan. Pero natatawa tayo, pero totoo yun. No? Bakit? Yun pa rin ang nakastored sa puso natin. No? Kaya nga, pag yung mga mali ang iyong iniwan dyan sa puso mo at hindi yung mga tama, magkakaproblema ka sa future. Kaya yun ang dulo, 25 years, isa sa uli mo asawa mo sa kanyang magulang. Kasi mali lahat ang binilan eh. Hindi nakita yung mabuting ginawa. Kaya, tingnan mo kung anong stored mo sa puso mo. Namin po ba? No? Pero pag nakita mo yung mga mali, yung mga tama, yung mga mali, nawawala yun. Kaya, yung pagsasama, tumatagal. So, hindi lang sa marriage, ganun din sa ministry. Ano ba nakikita mo sa ministry? Yung mga hindi pagkakasunduan o yung mga time na maganda ang ministry nyo? Pag tumigil kayo sa time na hindi maganda ang konklusyon nyo, mahirap ang ministry. Pero pag nagpatuloy ka pala, kabila pala nun, mayroon na magandang nakastore doon. Kaso problema, tumigil ka. Hindi mo na nararasan yung pagpapala ng Panginoon. No? Ganon din sa pagpe-parents. No? Be careful din tayo. Ay kung ang palagi nakikita natin sa kanila na mali, hindi tayo maka-proceed ng tama, may problema din tayo mga parents. Nagiging bias yung ating pagdisiplina sa mga anak natin. Kawa, puro na lang mali ang ginagawa. Puro na lang mali din kasi nakikita mo. Maganda rin minsan na, oh, you did a good job today. Ito ba yun? Mga parents. At yung magiging parents to be, you need
also in leadership. Kaya sabi nga natin, huwag muna mag-judge. Minsan, kailangan ka rin makinig. Sa leadership, mayroon talaga mga pagkakataon na may pasaway. Na? Pero, tingnan natin. Actually, hindi yung mga hindi magandang bagay dapat ang store natin sa puso natin. No? Kaya ang sabi diyan, no, that guard, ibig sabihin ay babantayan mo. No? Babantayan mo, watch your heart. Ano pa? Listen, meditate on, and entertain in your thoughts. Kailangan bantayan natin yung ating mga tinitingnan. Totoo ba yan? Bantayan mo kung anong tinitingnan mo. Baka mamaya kasi, nakapokus ka na sa lahat ng negative. Careful kayo. Ibig sabihin, tingnan nyo ngayon, sa mga may relationship, baka mamaya, bakit kayo nag-aaway palagi? Nakapokus ka na doon sa mga mali. At hindi mo na tinitingnan yung mabuti. Makakaproblema talaga yun. Bantayan mo yung iyong tinitingnan. Pangalawa, bantayan mo rin yung iyong pinapakinggan. Imbes na makinig ka sa asawa mo kung kanino-kanino ka nakikinig. O imbes na makinig ka sa leader mo, kanino-kanino ka nagtatanong. Tama? Kailangan matuto ka kanino ka nakikinig. Amen po ba? And then, kailangan yung meditation. Bantayan mo yung minimeditate mo. No? Tama po ba? Kasi yung palagi mong inuulit sa buhay mo, yun din ang gagawin mo. Tama po? No? Kung ang palagi mong kasama, gumagawa ng hindi maayos, in-expect mo gagawa ka rin maayos. Ma-influensya at ma-influensyahan ka ng mga tao sa paligid mo. Kaya kailangan maging maingat tayo. At yung mga ini-entertain mo, dyan sa isipan mo. Ano may pinapapasok mo dyan? Ang dami naman magagandang bagay. Pero bakit puro mali lang ang nakikita mo? Na? If you feed your heart negativity will overflow. If you feed your heart the word, ano ang lalabas? Faith will overflow. Amen. No? Kaya po, mainam po sa atin na kailangan bantayan natin ang ating puso. So how to cultivate an overflowing heart of love? So tingnan natin, kasi may mga danger lahat yon. So paano natin? How? Kasi may danger. No? Number one, spend time with Jesus daily. You cannot overflow love if you are spiritually empty. Totoo naman yun eh. Walang dadaloy pag walang laman yung puso mo na salita ng Panginoon. Nasasabi. Sabi ng Diablo, ano yung nasasabi? Basta nasusulat. Wala eh, empty eh. Then, pangalawa, release offense quickly. Pag may mga offense na hurt ka, release mo kagad. Huwag mong ilagay dyan sa puso mo. Don't store poison in your heart. Gusto mo ba yun? May lason dyan palagi sa puso mo? No? Release offense quickly. Ang mga offense po, isang lason yan na one day ikaw din ang maapektuhan. No? Then pangatlo, fill your heart with scriptures. Because what you meditate on, shape what you manifest. Totoo naman yun. Amen. And then pang-apat, practice gratitude. Because a grateful heart overflows joy. Yung kahit kunti lang na bagay na naranasan mo sa favor kay God, marunong kang magpasalamat. Alam mo, hindi mo makikita ang big things kung small things hindi mo ma-appreciate.
umpisa ka mag-appreciate sa small things, then big things will come to you. Isa din kasabihan niya na, paano kapag kakatiwala ng malaking bagay, sa maliit hindi ka mapagkatiwalaan? Maliit nga lang, hindi ka makapasalamat kay God. Paano ka magpasalamat kay God? Even as small things. Amen po. Amen po ba? No? So dapat yung puso natin, kailangan i-practice natin yung small gratitude. No? So yung apat na yan, mahalaga po yun. No? Para makultivate natin yung tinatawag na overflowing heart. Spend time with Jesus daily, release offense quickly, fill your heart with the scripture, and practice gratitude. Pag ito po gagawin natin, yun po ang mag-overflow sa puso natin. Kaya nga, mga kapatid, ngayong umaga, when life shakes you, ang tanong, anong lumalabas dyan sa puso mo? What comes out? Love ba? O anger? Kamusta yung puso mo ngayong umaga? No? Kung halimbawa, squeeze yung puso mo ngayon, ano kaya lalabas dyan? Pagmamahal o galit? Faith o fear? Encouragement o criticism? No? Kaya sabi dyan, no? God is not just changing our behavior. He is transforming our hearts. Because when the heart changes, the overflow changes also. Let's all stand. Hallelujah, God. Ngayong umaga, as we stand here, suriin mo puso mo ngayong umaga. Kamustahin mo uli. Kamusta kaya ang puso ko ngayong umaga? Si Lord pa ba tinitibok nito? O nagdadalawang isip na? Kasi mahalaga po yun na makita natin. Kasi yung pagsunod natin kay Lord, nagdidepende yun kung anong laman ng puso mo. Amen po ba? Yung pagsunod mo kay Lord, nagdidepende yun kung ano ang nasa puso mo. Dahil kung mahal mo si Lord, may oras ka para sa Kanya. Kung mahal mo si Lord, ano man ang mga hindrances dyan, magpapatuloy yan. Yun ang nasa loob mo eh. Kahit i-squeeze ka pa ng mga kalaban, ng mga pressure outside ng buhay mo, lalabas at lalabas yung totoong nilalaman ng puso mo. Kaya ngayong umaga, kung sa palagay mo, Lord, parang malayo na nga pala ako sa iyo. Parang ako, Lord, ay natangay na ng mga problema. Hindi ko naalagaan yung puso ko. Mukhang na-entertain ko na, Lord, yung mga negative na nangyayari sa paligid. Parang, imbes na ako, Lord, makinig sa boses mo. Makita ko yung kabutihan mo. Ang aking napapansin yung mga bagay na hindi maganda sa paligid. Kung sa palagay mo, yun ang iyong nararanasan ngayong umaga. You can come in the front. We will pray for you. As we sing this song,